Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Noon pa man, manghang-mangha na tayo sa mga kwento ng hari, reyna, prinsipe at mga prinsesa na ipinapakita sa ating mga palabas. Pero alam nyo ba na sa ibang bansa mayroon talaga silang hari at reyna? Isa na nga dyan ang bansang Saudi Arabia. Nito nga lamang mga nakarang araw sa Saudi Arabia, mayroong nakakamangha at nakakadurog na puso na kwento ng isang totoong prinsipe. Sa ating ang storya ngayon, talakayin natin ang kwento ng prinsipe na mula sa Saudi na tinaguriang Sleeping Prince na nakoma ng napakahabang panahon ngunit namatay matapos ang 2 dekada o halos 20 taon. Pero sino nga ba ang prinsipe na ito? Ano ang nangyari sa kanya at bakit siya tinaguriang Sleeping Prince? Ang prinsipe nga ay kinilalang si Al-Walid bin Khalid Al Saud. Si Al-Walid ay ipinanganak nga ng April 18, 1989 sa Saudi Arabia. Panganay na anak si Prince Al-Walid ni Prince Khalid bin Taal Al Saud na isang negosyante. At apo siya ni Prince Taal bin Abdulaziz Al Saud na siyang miyembro naman ng House of Saud. Ang House of Saud ay ang nagaharing maharlikang pamilya sa Saudi Arabia. Sinasabi nga ang kanilang buong angkan ay napakayaman. Ang nanay naman ni Prince Al-Walid ay si Princess Al-Zazi bin Saud na siyang anak naman ng hari ng Saudi Arabia mula 1953 hanggang 1964. Pamangkin din si Prince Al-Walid ng bilyonaryong negosyante na si Prince Al-Walid bin Taal kung saan din siya ipinangalan. Sa madaling salita, si Prince Al-Walid ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan ang kanilang buong pamilya sa buong mundo. Nagmula nga si Prince Al-Walid sa pamilyang nagtatag ng Emirate ng Diriyah at ang pamilya na iyon ay may net worth na $1.4 trillion o 79 quadrillion pesos. Tila nga ang pera nila ay kaya ngang magtayo ng isa pang Pilipinas. Ang pera ng pamilya ni Prince Al-Walid ay pangunahing nagbumula sa napakalawak na oil reserves at sila nga ang pinakamayamang royal family sa buong mundo. Si Al-Walid ay lumaki sa traditional na kaharian tulad nga ng sa hari. Tulad nga ng ibang prinsipe, si Prince Al-Walid ay mahilig sa iba't ibang mga sports at nagkaroon pa nga siya ng 2 karate belt nang siya ay 4 years old pa lamang. Bukod doon, hilig din ni Prince Al-Walid ang horse riding at car racing. At bilang ang preparasyon sa kanyang tatahaking landas bilang miyembro ng Saudi royal family, ipinadala si Al-Walid ng kanyang ama sa isang military academy sa London nang siya ay 15 years old pa lamang. Lahat nga ng prinsipe ay dumadaan sa iba't ibang training nang sa gayon ay maging handa sila sa posisyon na maaari nilang hawakan bilang hari ng Saudi Arabia. Gusto din ng ama ni Prince Al-Walid na siya ay mahubog bilang responsable, may confidence at mahusay na prinsipe para siya ay tanghaling hari balang araw. Subalit, walang mag-aakala na hindi pala mangyayari ang lahat ng ito. Dahil taong 2005 nang si Prince Al-Walid ay nasangkot sa isang matinding aksidente na nangyari sa London. Nagmamaneho noon si Prince Al-Walid kasama ang kanyang 2 mga kaibigan. Pero ng mga oras na iyon, napakabilis ng takbo ng sasakyan ni Prince Al-Walid kaya naman sumalpok ang kotse na minamaneho ng prinsipe. Habang dinadala nga si Prince Al-Walid sa ambulansya, nagkaroon pa siya ng malay at tinanong nga kung kamusta ang kanyang 2 kaibigang mga kasama. Bagay na magpapatunay sa kanyang mabuting puso na inuna pa ang kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Nakaligtas naman si Prince Al-Walid mula sa aksidente na ito. Ngunit siya ay nagtamo ng cerebral hemorrhage. Ang cerebral hemorrhage ay isang uri ng stroke na dulot ng pagputok ng daluyan ng dugo sa utak ng isang tao. At ang pagdurugo nga na ito ay maaring makagambala sa normal na daloy ng oxygen at mga sustansya sa cells ng utak. Kapag nangyari ito,
Maaaring magkaroon ang isang tao ng neurological deficits o maaaring humantong sa kamatayan. Himalangang maituturing hindi naman namatay si Prince Alwaleed nang siya ay na-comatose dahil sa cerebral hemorrhage. Ang comatose nga ay naglalarawan sa isang estado kung saan ang tao ay matagal nang walang malay o nasa deep sleep. Ang taong comatose ay hindi nagigising at hindi tumutugon sa kahit anong bagay. Bukod dito, nagkaroon na nga din si Prince Alwaleed ng internal bleeding. Himala din naman na nakaligtas ang dalawang kaibigan ni Prince Alwaleed sa nasabing aksidente. Labis ngang nabigla ang ama ni Prince Alwaleed na si Prince Khalid sa sinapit ng kanyang anak. At nang mga panahon na ito, iisa lamang ang nais noon ni Prince Khalid. Ang mailigtas mula sa peligro ang kanyang anak. Kaya naman hinanap niya ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Pagkatapos nga ng aksidente, ipinadala sa UK ang 3 Amerikanong medical specialist at isang Espanyol na doktor para operahan si Prince Alwaleed. Subalit sa kabila nga ng mga effort ng mga espesyalista, nanatiling walang malay si Prince Alwaleed. Tinapat na nga ng mga doktor si Prince Khalid na hindi natatagal pa ng 2 araw si Prince Alwaleed dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang utak at posible ngang hindi na ito makaligtas pa mula sa bingit ng kamatayan. Ayon pa sa mga doktor, tanging mga aparatus at medical machine na lamang ang dahilan kung bakit buhay pa noon si Prince Alwaleed. At sa pagkakataon nga na ito, naharap ang ama ni Prince Alwaleed sa matinding hamon. Nagtalo sa isipan ni Prince Khalid kung ipatatanggal ba niya ang mga aparatong nakakabit sa kanyang anak para hindi na ito mahirapan pa? O patuloy siyang aasa na ito ay magigising pa balang araw? Sa huli, sinabi nga ni Prince Khalid sa kanyang sarili ang mga katagang, sino ba siya para kunin ang buhay ng kanyang anak? Kung gusto ng Diyos na mamatay sa aksidente ang kanyang anak, kalibing na siya ngayon. Naniniwala si Prince Khalid na kung sino man ang bumuhay sa kanyang anak, kaya din siyang pagalingin nito. At tila nga pinatunayan naman ni Prince Alwaleed na mali ang mga doktor dahil nanatili siyang buhay. At ito nga ay 2 araw matapos siyang maoperahan. Hanggang sa ang 2 araw nga ay umabot na ng linggo. Ang mga linggo ay umabot na ng mga buwan. At makalipas nga ang 18 buwan na pagiging comatose ni Prince Alwaleed, walang nakitang mga senyales ang mga doktor ng pagbuti ng kanyang kalagayan. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang pamilya ng prinsipe, lalo na ang kanyang ama. Araw-araw nilang binibisita si Prince Alwaleed at lagi pa itong kinakausap. Palagi nilang ina-update ang prinsipe sa nangyayari sa labas ng ospital at kung kamusta na nga ang kanilang pamilya. Ilang eksperto na din mula sa iba't ibang mga bansa ang tumingin kay Prince Alwaleed pero ni isa sa kanila ay hindi napagaling ang prinsipe. Ilang buwan pa nga ang lumipas na naka-life support lamang si Prince Alwaleed sa UK. Hindi alintana ng pamilya ni Prince Alwaleed ang milyong-milyong gasto sa pagpapadala ng mga doktor sapagkat mas nanaig sa kanila ang katiting na tsansang magigising pa si Prince Alwaleed. Tinataya nga na halos kalahating milyon kada araw ang gastos ng pamilya ni Prince Alwaleed para sa kanyang gamutan. Sinubukan din nila ang iba't ibang mga experimental method at nag-explore nga ng mga opsyon para magising si Prince Alwaleed. Naniniwala din ang ama ng prinsipe na may himalang mangyayari at maaalis si Prince Alwaleed mula sa lantang gulay nitong kondisyon. At dahil nga ang kondisyon ng prinsipe ay nakomatos at tila para lamang natutulog, katagalan binansagan na si Prince Alwaleed na Sleeping Prince. At sa pagdaan nga ng napakaraming taon, nagkaroon ng maliit na interaksyon si Prince Alwaleed na nagbigay ng pag-asa sa kanyang pamilya na maimumulat niya pa ang kanyang mga mata at magkakaroon ng malay balang araw. Dumating kasi ang pagkakataon na ang prinsipe ay nakahiga ng walang kahit anong life support. Subalit mayroon pa ding nakakabit na tubo sa kanyang lalamunan. At taong 2016 naman nang inilipat na si Prince Alwaleed sa King Abdulaziz Medical City sa Saudi Arabia na isang ospital sa Saudi Arabia na pagmamay-ari ng kanyang pamilya.
Nagkaroon na din si Prince Alwaleed ng maliit na improvement sa kanyang kondisyon tulad nga ng pagtugon sa mga boses ng partikular na tao. Makikita din sa isang video ang paggalaw ng mga paa ng prinsipe. At dahil nga sa mga ito ay nagpalakas ng pag-asa sa pamilya ni Prince Alwaleed na siya ay tuluyan pang gagaling. At taong 2019 naman nang pinost ng tita ni Prince Alwaleed ang video na gumagalaw ang ulo ng prinsipe mula kanan hanggang kaliwa. Taong 2020 naman nang lumabas ang isang video ni Prince Alwaleed kung saan tumutugon siya sa isang babae na bumisita sa kanya. At itinaas pa nga ng prinsipe ang kanyang daliri ng 2 beses at itinaas niyang bahagya ang kanyang kamay ng 1 beses. Maraming tao nga mula sa iba't ibang parte ng mundo ang naantig sa kwento ni Prince Alwaleed. Maging sila ay umasa nga na isang araw ay gigising ang prinsipe mula sa mahabang pagkakatulog nito. Nagsimula namang maniwala ang mga doktor na tumingin kay Prince Alwaleed na may magandang progreso ang kanyang kondisyon. Napansin kasi nila na tumatanda si Prince Alwaleed at tumataba pa ito. Itinuturing nga ang kaso ni Prince Alwaleed na unique dahil napakabihira na tumagal ng ganun katagal ang isang comatose na pasyente. Sa tindi nga ng pinsala sa kanyang utak at dahil siya ay na-comatose, posible siya agad namatay matapos lamang ang ilang linggo o buwan matapos niyang maaksidente. At nakakamangha nga na halos 2 dekada na lumalaban ang kanyang katawan. Sapagkat kadalasan sa mga kaso katulad sa prinsipe, mabilis na nagkakaroon ng iba't ibang komplikasyon tulad ng pagbaba ng timbang, organ failure at infections. Pero sa kaso ni Prince Alwaleed, ni isa sa mga yon ay hindi siya nagkaroon. Labis naman ang saya ng tatay ni Prince Alwaleed dahil naniniwala siyang ang mga paggalaw ni prinsipe ay magandang balita na malapit na siyang magising mula sa kanyang comatose. Kaya naman inilipat na si Prince Alwaleed sa Royal Palace kung saan ang kwarto niya ay nagmistulang klinik at may mga nurse. Araw-araw din nag-aalay ng dasal ang pamilya ng prinsipe para sa kanya. Ang kanyang kwarto nga ay nilagyan ng dekorasyon ng kanyang tatay para kahit papano ay iparamdam sa kanyang anak ang iba't ibang mga selebrasyon. Paminsan-minsan naman ay nag-iimbita si Prince Khalid ng mga musikerong magpiplay ng classical music para kay Prince Alwaleed. At April 18, 2025 naman nang ipinagdiwang ng pamilya ni Prince Alwaleed ang kanyang 36th birthday. At tulad nga ng nakalipas na 20 taon, tahimik ang naging selebrasyon ng birthday ng prinsipe. At naglagay pa nga sina Prince Khalid ng dekorasyon sa kwarto ng kanyang anak. At June 2025 naman nang kumalat ang isang larawan na nagsasabing nagising na umano ang Sleeping Prince. Pero sa huli napag-alaman na hindi ito totoo dahil ang lalaki sa larawan ay ang kapatid ni Prince Alwaleed na si Prince Mohammed bin Khalid bin Talal. Naaksidente din siya sa kotse ng taong 2020 pero siya ay nabuhay. Bukod doon, kumalat din ang mga sabi-sabi na may fiancé umano si Prince Alwaleed na kanyang pinsan na babae. Palagi daw itong bumibisita sa prinsipe at hindi kailanman nag-entertain ng ibang manliligaw kahit na lantang gulay na ang estado ni Prince Alwaleed. Ngunit wala namang larawan ang babae na lumabas sa media. Marami nga ang nalungkot dahil akala nila ay nagising na nga sa kanyang comatose ang Sleeping Prince. Umaasa na kasi sila na magigising si Prince Alwaleed. Subalit sa kabila nga ng fake news na kumalat, isang tao naman ang hindi nawala ng pag-asa na gigising pa si Prince Alwaleed. Ito ay ang kanyang tatay na si Prince Khalid. Sa napakaraming taon na ipinamalas ni Prince Khalid ang walang hanggan niyang pagmamahal sa kanyang anak. Palaging inaalagaan ni Prince Khalid si Prince Alwaleed at ibinibigyan nito ang lahat para kay Prince Alwaleed. Araw-araw niyang kinakwentuhan ang prinsipe sapagkat naniniwala siya na naririnig siya ng kanyang anak. Hindi kailanman nawala ng pag-asa si Prince Khalid na muli niyang makakasama ang kanyang anak. Ngunit makalipas ang 20 taon, tuluyan na ngang bumigay ang katawan ni Prince Alwaleed. At July 19, 2025 nang lumabas nga ang balita na tuluyan nang binawian ng buhay si Prince Alwaleed.
at mismong si Prince Khalid, ang ama ng prinsipe, ang nag-anunsyo nito sa X. At pinost niya nga sa platform ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na anak, ang sleeping prince na 20 taong inaantay na magising. Hindi naman idinetalya pa sa mga balita ang rason kung bakit tuluyan na ngang binawian ng buhay ang prinsipe ng Saudi Arabia na si Prince Al-Walid o Sleeping Prince. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.